Happy Lord's Day po sa inyong lahat, ano? Linggo po ngayon, meron akong dalang Biblia. Dito po tayo sa tahanan ni Ate Nene Bautista, dito sa Barangay 96, Sony, Disipan, Tondo, Manila. Tumadalaw tayo sa kanila para magdala ng salita ng Diyos. Maganda nga, ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Wala pinipiling reliyon. Ito, tignan niyo po yung naka-picture na matanda rito, nangangarap, nakamotor, naka-trompa, dalawa. Ang nakalagay po dyan, ang sabi niya, the word of God is to be proclaimed to all. To be proclaimed to all. Not only to the church goer. Ang salita ng Diyos pala, sabi niya, kahit mga church goer, dapat din kayo mabagi na ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi po may mga church po talaga na lihis ang aral. Hindi naman tayo naninira. Pero sige, pray tayo. Panginoon Diyos, sabi naman ng mga pangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't isip ng bawat isa, ganun din ang mga nanonood ng video nito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yang Lord's Day po, yan po yung nakasulat sa Biblia. Dito sa ganito nakalagay. Ganito sabi niya sa Exodo 20, Gs. Pero ang kapitong araw ng pamamahinga, italaga ninyo ito para sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon Diyos. Kaya pag ikapito sa Pilipinas, ito po yung linggo. Kaya Lord's Day po ang magandang pagbati pag-araw ng linggo. Sa kapwa-tao, Happy Lord's Day. Ganun po. Ang ating pong pag-aaralan, tayo pong mga tao ay nagkasala sa Diyos. Dahil nagkasala po tayo sa Diyos, meron pong nakalahan na parusa ang Diyos sa tao. Kung yung unang tao na si Adan at Eva, na sila po ay magkasala, ito po ang ginawa ng Diyos sa kanya. Genesis 3:23. Kaya pinalis siya ng Panginoon Diyos sa alamanan ng Eden para sakayin ng lupa na pinagmumulan niya. Ito po yung parusa. Napakaganda ang buhay po sa Garden of Eden. Sariwa. Mga puno, ang mga bunga. Pero dahil nilabag po ang salita ng Diyos, pinalabas sila. Kaya ang magiging buhay po nila, kung maghirap muna kayo bago kayo kakain. Magbungkal kayo ng lupa para meron kayo makain. Yan ang parusa sa kanila. So, ibig sabihin, may parusa pala. Meron. Ang sa tao naman, darating din ang parusa kapag ang tao po namatay naman. Ganito ang nakasulat sa Biblia. Sa 9:27. Itinakda sa mga tao na mamatay ng minsan lamang at pagkatapos nito yung paghuhukom ng Diyos. After death, doon po ay yung parusa ng Diyos. Pero hanggang dito ka sa lupa, hindi ka parurusahan ng Diyos. Baka sabihin, bakit siya daw pinarusahan? Pinaalis po sa Garden of Eden. Napakasarap ang buhay doon. Pinalay, sasabi ng Diyos, ngayon, magbungkal ka ng lupa, diyan ka kukuha ng yung pagkain. Yun ang parusa. Na maginawang buhay, bigla-bigla, magbubungkal ka ng lupa para meron kang chicha.
Eh, bakit hindi ka na pwede pumasok sa Garden of Eden? Naglagay po ng espada ang Diyos doon na umiipo. O, paano ka papasok doon? Matitigpas ang ulo ko ron. At bawat sulok nilagyan ng anghel. Paano ka papasok doon? Wala kang ano. Ngayon, dahil tayo po nagkasala, after death, doon tayo na matatanggap ang ating atol sa Diyos. Pero tandaan niyo po, hanggat nabubuhay po tayo, hindi po tayo pinarurusahan ng Diyos. Nung araw po, meron ko nakausap, isa siyang na-stroke siya. Kaya ko alam na na-stroke siya kasi nakatungkod siya. Kinausap ko, nakakausap naman, nakakapaglakad pa nga eh. Sabi ko, anong nangyari sa'yo, brother Kako? Na-stroke ako, sabi niya. Pinarurusahan ako ng Diyos. Huwag mong idamay ang Diyos, Kako, kung na-stroke ka. Dahil hindi naman namamarusa ang Diyos, Kako. Huwag mong sabihin na pinarurusahan ka ng Diyos. Tinanong ko siya, ilang taon ka na bang stroke, Kako? 5 taon, sabi niya. O 5 taon na pala eh. Pero hanggang ngayon, malakas ka pa yan, o. Nakakalakad ka pa nga sa kalsada. Dito nga tayo nagkita sa kalsada eh. Eh kung parusa ka ng Diyos, dapat magpanguna kayo stroke. Eh, natigok ka na, Kako. Kaya huwag mong idamay ang Diyos kung ikaw man ay nagkaroon ng ganyang karamdaman. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, nung wala ka pa bang stroke, ano ba naging buhay mo, kaibigan ka? Eh ano, nagbibisyo, alam mo naman, minsan inuman, bisyo, sigarilyo, puyat. So, makamundo siya, in short. Kumbaga, nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng Diablo. Kasi makamundo siya eh. Kaya ka pala na-stroke ka ako. Sa kagagawan mo. Ngayon, sasabihin mo, pinarusa ka ng Diyos dahil naging ganyan ka. Hindi ganyan ang Diyos, kaya huwag mo idamay ang Diyos ka. Ikaw ang may kasalanan. Kaya ka na-stroke. Hindi ka nag-ingat ka ako. Nabuhay ka sa bisyo. O, mga bisyo, nakaka-stroke po yan. Baka akala nyo. Yung mga iba, sa mismo. Yung kapitbahay ko. Ang trabaho nun, dumadayo pa yun para, yung nag-blood pressure ba? House to house. Pero hindi dito. Sa Laguna siya. Pumupunta. Kasi lugar niya, taga Laguna siya. Ugali nun, bago umuwi, nangangasino. Nagbabaka sakali ba na yung tigninita niya, baka maging milyonaryo siya. Ganon po ang kasaysayan nitong kinukwento ko na naman ito. Inatake siya sa loob ng kasino. O, kita nyo? Yun po yung kinamatay niya. Ibig ba sabihin, pinarusahan siya ng Diyos, taba na nga kasino? Hindi. Nasa atin po yan ang problema. Wala sa Diyos. Opo. Kaya ang buhay natin ay napakahalaga po sa Diyos. Importante sa Diyos ang buhay natin. Hindi po niya gusto mamatay tayo makasalanan. Ang gusto ng Diyos mamatay tayo, maligtas tayo. Kaya may pangangaral. Ang purpose ng pangangaral, tingnan niyo po ang sinabi ng Panginoong Yesus. Dito po sa libro ng San Marcos, 16, 15, 16. Babasahin po natin. Marcos 16, 15 at 16. Sinabi ni Jesus sa kanila, pumunta kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita o salita ng Diyos sa lahat ng tao. 16. Ang lahat ng sasampalataya, magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parusa.
Sino po yung hindi parurusahan? Yung susunod sa gusto ng Diyos. Naalala niyo po ba yung Lord's Prayer? Sabi nila Pedro, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa. Ano pa kasunod na? Alam niyo ba kung anong kasunod? Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para ng sa langit. Tayo palang mga tao, tinuturuan tayo ng Panginoong Yesus na sundin ang kalooban ng Diyos na nasa langit. Dito sa lupa. Nabubuhay ka sa kamunduhan. Pag may nangyari sa iyo, kasalanan ba ng Diyos yun? Tanungin niyo po sarili ninyo. Walang kasalanan ng Diyos. Hindi kanya pinarusahan. Tignan pa natin dito. Sa 1:16-17. Ito po pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya, kay Jesus, ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang atulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Hindi pala namamarusa ang Diyos, kundi nagliligtas pala siya. Gusto ng Diyos, maligtas po tayo, hindi subject yung parusa. Tingnan pa natin ang sulat ni Apostol Pablo. Ganito naman ang mababasa natin. Dito sa unang Timoteo chapter 2, verse 3 and 4. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos nating tagapagligtas. 4. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Katotohanan ng salita ng Diyos. O, anong sabi ni Pablo? Lahat ng tao, ang gusto ng Diyos, maligtas tayong lahat at malaman yung katotohanan o salita ng Diyos. Hindi pinag-uusapan ng parusa. Mahal tayo ng Diyos. Hindi nyo ba alam sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo yung mga perfectong nilikha niya, tao? Bakit? Nakakapag-isip ka. Nakakapagpasya ka. Oh, alam mo yung masama't mabuti. Kaya napakaganda ng pagkalikha sa ating ng Diyos. Ayon sa Genesis 1:26 and 27, nilikha tayong kalarawan ng Diyos. Isipin nyo, hindi kalarawan ng kung sino-sino, kalarawan ng Diyos. Kanya lang, pinapagi Satanas. Bakit? Di ba kung minsan tayo nag-away na mag-asawa? Anak ka ng demonyo. Isipin mo, nilikha ka kalarawan ng Diyos at tawagin kang demonyo. O, di ba? Impacta ka. Di ba ganon? Pag mag-away yung mag-asawa. O, ganito nakalagay. Genesis 1:26 and 27 ha. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan. Isipin nyo kalarawan natin na Diyos. Tatawagin mong impacta, Satanas, demonyo, impaktita, kung ano-ano na. Judas. Yung Judas, yung 13 Judas na Senado. Di ba pag number 13, 13 di Judas. Yung 13, yung grupo ni Kapit Cayetano, 13, kaya ang tawag sa kanila, Judas.
nung pang last Congress, si Father Flavio Villanueva, anong tawag niya sa mga wudas, sa mga senadong pinatay yung impeachment, binawon na sa kabaho yung impeachment ni Sara. Yung unang impeachment na binasura, sabi ni Father Flavio Villanueva, mga hudas, balasubas. Balasubas pala. Yung pari mo, sabi niya, hindi ako. Napanood ko lang yung video niya. Habang nagmimisa. Ayun, meron naman isang pari na sinasabi niya, kasi si Alan Cayetano at saka si Pia Cayetano, bakit daw wala nangungumusta sa kanilang magkasama? Yan. Sabi naman ng pare, kayo ba, nakumusta nyo ba si Kian de los Santos na pinatay? Yung palang pinatay na bata sa Caloocan, kinabukasan pala may exam yun. Nakiusap po sa pulis na huwag siyang dakpin, huwag siyang isama kasi hindi naman siya involved sa droga. Yung mga pulis kasi, alam niyo naman sa panahon ni Duterte, basta pumatay ka, may bayad Hindi siya namatay, babalik naman yung expenses mo, sabi ni Garma. Pero pagpatay, the best mamatay. Kasi sabi niya, hindi na kukulong niya. Sabi ni Duterte, hindi na pakakainin, patay na yan. Kung sino yung pumatay, tiba-tiba. Kaya, puro sila pagpatay ang ginawa. Ang mahirap yung sa bata, nakikiusap sa pulis. Yung tatlo ngayon, nakakulong sila. Ang ato sa kanila, reclusion perpetua. Like, o Duterte, paano yan? Pinangakuhan mo mga pulis noon. Huwag kayong mag-alala, sagot ko kayo. O paano yung pamilya nilang tatlo? Total, mayaman ka naman kahit nakakulong ka. Baka naman pag-iagingan nung sila ng yaman mo. Kasi yung abogado mo, si Nicholas Kaufman, sa loob isang taon, naging bilyonary sa kamay mo. Isipin mo, saan ka kumuha ng pera? Ikaw ang tapang mo nun sa Senado nun. Nasabi mo pang Trillanes. Sige, pipirmahan ko, pero sasampalin ko yan. Naghanap ka pa ng sampal. Sasampalin mo si Trillanes. Kung talagang matatapa kayong tao, dapat pirman nyo na lang. Kung wala kayong tinatago. Sige, imbestigan ninyo yung mga bangko kung may pera ko dyan. Pero kailangan need consent po yan. Kasi meron tayong batas. Kung wala kayong letter of consent, hindi po pwedeng buksan yan. Unless sa impeachment. Di ba, Sarah? Yan. Kalarawan po tayo. Pagkatapos, kung anong tawag ninyo sa kapwa niya. Tapos sabi niyo, wala man nangungumusta sa amin. Ba't naman kayo kukumustahin? Ang sama ng ginawa niyo. Kinakampihan ninyo yung mga kriminal. Pinagtatanggol niyo, huwag daw tawagin kriminal si Bato. Anong tawag mo kay Bato? Sige nga, pumatay ng tao. Meron daw sa Philippine National Police niya, nakarecord dyan. At saka yung video niya, patayin niyo, sabi niya. Sinunod niya yung utos ni Tandang Digong. Meron pa sinabi si Bato noon. Sunugin niyo. Hindi nasusunod pa. Talagang criminal act ang utak. Ayan. Anong ginawa niya? Magtakbuhan na lang tayo, sabi niya. Tago-taguan, larong bata. Hindi po ganyan. Ang tao po, malayang gumawa ng kawalangian. Ang kagandahan sa Diyos, hindi kanya ahatulan. Pero kung mamatay kang ganyan ka, yun, sigurado, matatanggap mo yung ato. Yun na nakalagay sa 927. Alam niyo po, ganito ko lang, para maintindihan ninyo. Kung ako tatanungin ninyo, dapat habang buhay pa yung mga nabiktima, makita nilang nakakulong na yung mga nambiktima. Kagaya nila Bato.
nila Bongo, yung dating PNP chief na kapag ni Bato, yung mga dating naging PNP na taga Davao, chief PNP, gusto ko, yun, makulong yun. Kasi meron siyang sunod-sunod na warrant na yan. Ang masakit po, yung mga naiiwang ng mga biktima, baka sila na po yung namatay. Hindi na nila nakita yung hustisya na kanilang mahal sa buhay. Yun po yung masakit. Naintindihan nyo ba? Na kinamatayan nyo na, hindi nyo pa nakita yung hustisya. Bagamat sa Biblia po, meron pong parusa ang tao after death. Pagpatay ka na, hindi mo na makikita yung after death na yon. Kung nandun ka man sa kabilang buhay, nakita mo, yung naapunta sa impyerno, wala ka nang damdamin ng gaya ng tao. Hindi mo pwedeng sabihin, tama sa iyo yan, tinapon ka sa impyerno ng Diyos kasi isa kang pumatay sa anak ko. Wala nang ganon. Kaya mas maganda, habang nabubuhay tayo, dapat makuha lahat ng mga gumawa ng krimen na yan. Para bago man lang tayo mamatay, nasaksiyan na natin ng justisya. Lagi niyo pong tatandaan yan. Lagi po kayong humingi ng tulong, awa sa Panginoon Diyos. Tayo, wala po tayong magagawa. Hanggang magliyab na po yung galit sa ating dibdib. Sometimes, sa sobrang galit. Anong nangyayari? May binabangungot. Meron mga naiso. Meron napapahaway. Sa sobrang galit. Lagi po kayong magdasal. Pagka ganyan po, kumikilos ang kapangyarihan ng masama. Ayan niyo po ang Diyos ang kumuha sa kanila at ibagay sila sa otoridad. Ipagdasal niyo po sa Diyos. Pagdasal niyo. Gaya na sinabi ng Panginoong Yesus, kulitin ninyo ang Diyos. Lucas 18:1 hanggang 8. Malaya po tayong kulitin ng Diyos upang hingin po natin ang justisya. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong turot aral sa amin. Niliwanag mo na kaming mga tao hindi mo pinarusa. Kundi ang gusto mo kami mga tao, maligtas kami. Yan ang gusto mo. Lahat ng tao maligtas. Kung meron mang tao hindi maligtas, wala ka naman po kasalanan doon. Kasalanan na ng tao yan. Sapagkat ang tao po ang gumagawa ng kanyang kapalaran. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo po mga nanonood ng video, wala tayong political color. Wala tayong about churches, wala. Wala. Tandaan niyo po yan. Hindi po tayo bumabanggit ng mga simbahan para wasakin, sirain, o yurak. Wala. Sige po. God bless us.